Mga idol, baka gusto nyong suportahan ang munti nating channel through membership, click nyo lang po yung join button sa ating homepage. Benefactor, mangyaring manatili, isang 6 na dahon na 100 Tribulation Insight Avatar ang nakatayo ng matayog sa kalangitan. Great supernatural powers. Siya ay casual na lumabas na 6-leaf. Bumalik na lang tayo. Sa tingin ko hindi na tayo kailangan ng Evil Sky Pavilion. Ang mga monghe ay mukhang lubhang awkward. Alam nilang malakas ang Evil Sky Pavilion, kaya natural, ang kanilang mga kaaway ay magiging eksperto rin. Ngunit, ang pagbangga sa isang random na dumadaan na lumabas na 6-leaf, ay talagang sum-iris sa kanilang kumpiyansa. Si Benefactor G ay minsang nagpakita ng malaking kabaitan sa Heaven-chosen Temple. Ang isang patak ng biyaya ay dapat bayaran ng isang bukal bilang kapalit. Kung sino man sa inyo ay natatakot, maaari na kayong umalis sa Heaven-chosen Temple ngayon. Hindi ako maglakas loob, alam ko ang aking pagkakamali. Ngayon na nawala ang barrier sa paligid ng Golden Court Mountain sa loob ng ilang panahon, ito ang oras na kailangan nila ng tulong. Ang pag-atres sa ganitong panahon ay isang malubhang tabo sa Budismo. Alalahanin ng disipulo. At isa pa, itigil ang pagbanggit ng pagkakabahagi sa pagitan ng matuwid at masama sa harap ko. Opo, Master. Sabay-sabay na nagsalita ang lahat ng mga disipulo, Amitabha. Kalahating araw pagkatapos, tiningnan ni Lasho ang natitirang puntos sa interface, merit points, 3,700. Sa dami ng merit points na ito, halos makabili lang ako ng isang lethal strike card. Marahil ay dahil sa pambihirang kapangyarihan ng heavenly writing, ngunit naramdaman ni Lasho na unti-unting nababawasan ang halaga ng lethal strike cards. Siyempre, ang isang lethal strike card ay nananatiling ang pinakamahusay na opsyon. Sa puntong iyon, hindi na ang cost-effectiveness ang pinag-aalala. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng isang prompt ding. Nakapatay ng isang target, kumita ng 500 merit points. Ang disipulo na ito ay marahil nasanay sa labis na kalayaan. Hindi man lang nagpapadala ng liham pabalik. Hindi ko alam kung nasaan na si Yu Shangrong ngayon. Naisip niya lang na dahil si Yu Shangrong ay napakahusay at malakas, mas mabuting hayaan na lang siya. Ang pagpapagala-gala sa kanya sa labas at kumita ng merit points ay isa ring paraan ng paggamit ng kanyang halaga. Kung tutuusin, sapat na ang siya at ang ilang matatandang lalaki na nagbabantay sa bundok. Kung nanatili si Yu Shangrong sa bundok, sayang nga ito. Nag-uulat kay Master, humihingi ng audience ang mga monghe mula sa Heaven-chosen Temple. Anong ginagawa ng Heaven-chosen Temple sa Golden Court Mountain? Hindi ko rin sigurado, Master. Naaalala ko na pagkatapos mamatay ni Master Kung Wenji at ng 4 Divine Monks, ang Heaven-chosen Temple, sa takot sa paghihiganti, ay kinailangan nilang iwanan ang kanilang orihinal na lokasyon. Hindi ko alam kung saan sila lumipat pagkatapos. Wala nang balak si Lasho na hanapin sila. Pagkatapos ng malaking labanan sa Great Void Temple, matagal nang nawala ang dating kaluwalhatian ng Heaven-chosen Temple. Tanging ang monghe na si Zujing na lamang ang nanatili bilang kanilang nag-iisang eksperto. Walang pagpipilian kundi pamunuan ang mga disipulo sa pagtatago at paglipat. Sa sandaling ito, ang matandang ikawalo, si Zhu Honggang, ay lumitaw sa pasukan ng palasyo, winawagayway ang kanyang mga guwantes, handa ng lumuhod at magbigay galang, sumimangot si Ming Shiren, tama na. Bilasan mo at pumasok, binabati ng disipulo si Master. Ano ito? Narinig ko kay Zhou Jifeng na dumating ang mga taga Heaven-chosen Temple, kaya pumunta ako para tingnan. Dumating ang Heaven-chosen Temple, anong kinalaman niyan sa iyo? Nag-aalala ka bang narito sila para agawin ang iyong precious Zen robe? Tingnan mo sa paligid, ito ang Evil Sky Pavilion. Kahit bigyan mo sila ng 10 buhay, hindi sila maglalakas loob na hawakan ka. Tama ang sinabi ni 4th Senior Brother Amitabha. Ang mapagpakumbabang monghe na ito ay bumabati sa lahat ng mga benefactor. Walang dumadalaw sa Buddha Hall nang walang dahilan. Ano ang nagdala sa iyo sa Evil Sky Pavilion? Kalmado na sinabi ng matandang monghe para magbayad ng utang. Kumain ka na ba? Kumakain ba ng karne ang mga monghe? Ako, maaari kong talikuran ang aking mga panata.
Madumi ang iyong mga balabal, kailangan bang labhan? Sige. Kinalamot ni Zhu Honggang ang kanyang ulo, nagbabayad ng utang, ha? Amitabh, naway ang lahat ng merito ay ibahagi ng pantay-pantay sa lahat ng nilalang, naway ang mga sakuna ay mapawi ng pantay-pantay, sige, tama na. Wala akong naintindihan dyan. Ipalagay ko na narito ka para talaga magbayad ng utang. Narinig ng mapagpakumbabang monghe na matagal nang nawala ang barrier sa Golden Court Mountain. Alam kung paano kumilos ang 10 dakilang sekta, tiyak na babalik sila na may paghihiganti. Hindi man kayang tapatan ng Heaven-chosen Temple ang Great Void Temple, ngunit hindi kami walang utang na loob. Ito ang unang beses na nakakita ako ng mga monghe na tulad ninyo. Nanaginip ba ako? Kamakailan ay tumanggap ang Heaven-chosen Temple ng 1,000 bagong disipulo. Sa isang salita ko lang, maaari silang ipatawag dito kaagad. Hindi kasing nakakatakot ang Evil Sky Pavilion tulad ng mga usap-usapan. Pinayagan mo rin ba ang Lady Benefactor na labhan ang iyong mga balabal? Bakit hindi natin pag-usapan sa abot ang tungkol sa pagtalikod sa pagiging monghe? Inalis ni Ming Shiren ang kanyang ngiti at tiningnan ang kanyang master, ipaubaya natin ang desisyon kay master. Sa nakita niyang seryoso at tuwid na hitsura habang sinasabi ito, hindi siya mukhang nagbibiro. Ang iyong mga intensyon, naiintindihan ko. Hindi na sa panganib ang Golden Court Mountain. Maaari na kayong umalis. Natigilan si Zujing, hindi inaasahan ang ganoong kalinis at desadibong tugon. Senyor, mangyaring maghintay sandali. Tumingin si Lasho kay Jiang Aijian, hinaplos ang kanyang balbas, at sinabing, anong pananaw ang mayroon ka? Maaaring malaki ang pananaw, ngunit mayroon akong maliit na opinyon. Kinaikit ng matandang demonyo ang kanyang mga mata at sinabing isang salita, magsalita. Ang Heaven-chosen Temple ay dalubhasa sa mga teknik ng Budismo. Kung ito man ay sonic arts o pagpapagaling, sa lahat ng kakaibang pangyayari kamakailan, maaaring magamit sila. Hinaplos ni Lasho ang kanyang balbas at dahan daw ang sinabi, anong kakaibang pangyayari? Noong mga araw na nasa 3 sects ka, wala akong magawa, kaya nagpagala-gala ako. Napansin ko ang ilang lugar na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkaluoy. Naging interesado ako, tiningnan ko, at sigurado, hindi ito random. Malapit sa Divine Capital, Wu North, Anyang, Upper Prime, lahat ay nagpakita ng parehong phenomenon. Ang tanging may kakayahang gawin ito ay mga Grand Shaman. Grand Shamans ang umambush sa labas ng Heaven's Will Garden. Ang malakas na forceful energy ng Confucian School at mga teknik ng Budismo ay parehong epektibo laban sa pangkukulam. Kaya ko iminumungkahi na hayaan silang manatili. Akala ko kung ano ang seryoso, sa tingin mo ba kailangan ng Evil Sky Pavilion ang kanilang suporta? Nakakatawa. Kaya, gaano katagal planong manatili ni Abbot Sujing sa Golden Court Mountain? Hanggang sa huling araw ni Benefactor G, syempre. Sasabihin na sana ni Zhu Honggang ang kanyang katapatan at sasawayin siya sa pagsasabi ng kalokohan, ngunit sa kanyang pagtataka, hinawayan lang siya ng kanyang master at sinabi, dahil may puso kang magbayad ng kabaitan, tinatanggap ko ito. Kapag nabigyan ng katarungan si Bama, maaari ka nang umalis. Sino si Bama? Hindi siya nag-atubili at pinagsama pa rin ang kanyang mga palad, Amitabh. Dalhin sila sa North Pavilion. Kilala ng disipulo si Monk Shu, hayaan ninyo akong samahan sila. Masaya akong makita ka. Sinupil ng Precious Zen Robe ang mga linya ng Porma Sayon, tulungan mo akong tanggalin ito. Kaya ang abot ay kapwa cultivator. Sinabi ni Lasho kay Ming Shiren, pumunta ka at ipatawag sina Elder Pan at Elder Leng. Sumusunod ang disipulo. Ano kaya ang ipinatawag ng Pavilion Lord sa matandang ito? Hinaplos ni Lasho ang kanyang balbas at sinabi, ang iba ay maaaring umalis. Natigilan sina Ming Shiren at Jiang Aijian, anong uri ng mahalagang bagay ang nangangailangan pa nilang lumabas? Umalis sa bulwagan ang mga babaeng disipulo, magpatuyo tayo ng labada. Master, gusto ko ring manatili at makinig. Ang sasabihin mo ay dapat na napakahalaga. Sa usapin ng relasyon at tiwala, itinuring ni Ming Shiren ang kanyang sarili na hindi mas mababa kina Leng Luo o Panlit Ian. Kaya lang,
Senyor, ituring mo na lang akong isang haligi. Anuman ang marinig ko, ipinapangako kong hindi ito lalabas sa silid na ito. Dahil gusto ninyong dalawa na manatili, pakinggan ninyong mabuti. Sumusunod ang disipulo. Salamat, Senyor. Sina Leng Luo at Panlit Ian ay nagpakita ng mga hitsura ng pag-asa. Para sa Pavilion Lord na tretuhin ang isang bagay ng may ganitong kabigatan, hindi ito maaaring ordinaryong bagay. Bumagsak ang tingin ni Lasho kina Leng Luo at Panlit Ian, sa sagradong lupain ng Luo sect sa chess match, natuklasan ko ang isang paraan upang makapasok sa 9 lives. Kahit na sina Leng Luo at Panlit Ian ay parehong mga lalaking may malawak na karanasan, nagulat pa rin sila nang marinig ang mga salitang ito. Halos mawalan ng balanse si Jiang Aijian at bumagsak sa isang upuan. Tumingin si Ming Shiren, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha habang nakatitig sa kanyang master. Nagsalita si Leng Luo, Pavilion Lord, nakita mo ang sagot sa chess game. Tumango si Lasho, tinatakan ni Yun Tianluo ang kanyang paraan upang makapasok sa 9 lives sa loob ng chessboard. Ang tunay na tanikala na pumipigil sa mga cultivator na umabant sa 9 lives. Ang gininto ang lotus sa ilalim ng 100 Tribulation Insight Avatar. Natigilan silang apat. Ang pangungusap na iyon ay humamon sa mismong pundasyon ng kaalaman sa cultivation. Malawak na alam na ang layunin ng lahat ng cultivator ay bumuo ng isang 100 Tribulation Insight na gininto ang lotus. Sa isang gininto ang lotus, itinuturing na isang tunay na eksperto. Kapag nagpasok mula 8 hanggang 9 na dahon, ang gininto ang lotus ay sisipsipin ng enerhiya at habang buhay ng cultivator. Ito ang tinatawag na katotohanan ng dakilang limitasyon. Sa mahabang paglipas ng panahon, di mabilang na mga cultivator ang sumubok na umabot sa 9 lives. At pagkatapos ng napakaraming pagkabigo, ang di masisira na katotohanan na ito ay kalaunan ay naitatag. Ang katotohanan na ito ay nagpababa ng loob sa mga magiging cultivator na sumubok sa 9 lives, at unti-unti, ang gininto ang lotus ay nagpapababa ng habang buhay. Nagkaroon din ako ng katulad na pag-iisip nang makita ko si Gang Yuando noon, ngunit hindi ako naglakas loob na maniwala. Kung ganoon nga, gaano karaming habang buhay ang sinisipsip ng gininto ang lotus? Kung ang isang henyong cultivator ay umabot sa 8 lives sa murang edad, maaari ba nilang gamitin ang kanilang malawak na natitirang habang buhay upang pumasok sa 9 lives? Tulad ng CIU Honor. Hindi malamang. Ang paglalakbay ng cultivation ay napakahaba. Napakaraming taon na ang lumipas, at hindi kailanman nagkaroon ng kakulangan ng mga walang kapantay na henyo, ngunit wala pa ring nakapasok sa 9 lives. Na nangangahulugang, ang habang buhay na sinisipsip ng gininto ang lotus ay hindi bababa sa 1,000 taon. Namayani ang katahimikan sa malaking bulwagan, maririnig mo ang pagbagsak ng karayom. 1,000 taon, iyon ang buong habang buhay ng isang top-tier cultivator. Ang karamihan sa mga cultivator ay hindi man lang makarating sa 8 lives, lalo na ang mabuhay ng 1,000 taon. Sa ganoong kaso, paano makakapasok ang sinuman sa 9 lives? Sina Leng Luo at Panlit Ian ay parehong umiling ng walang magawa. Sa sandaling iyon, hindi na nakapagpigil si Jiang Aijian. Yumukod siya at sinabing, maaari ba akong magsalita ng ilang salita, Senyor? Magsalita ka. Noong nasa palasyo ako, madalas kong binabasa ang mga archive sa panloob na treasury. Ang ilang sinaunang teksto ay nagbanggit ng mga bagay na may kaugnayan sa 8 lives. Noon, hindi ko gaanong binibigyan ng pansin. Ngunit sa paggunita ngayon, ang ilang nilalaman ay talagang medyo katulad sa sinabi ni Senyor. Isang mahalagang piraso ng impormasyon, bagaman hindi ko maalala ang eksaktong pananalita. Sa pangkalahatan ay nangangahulugang, upang maabot ang 9 lives, maliban kung ipinanganak ka na may 8 lives sa sinapupunan. Kahit na medyo bastos ang pagkakasalita, kakaiba itong umalingaw sa sinabi ni Lasho. Kung ang isa ay ipinanganak na may 8 lives sa sinapupunan, maaari silang magkaroon ng 1,000 taong habang buhay, at sa gayon ay magkaroon ng pagkakataong maabot ang 9 lives. Sino ang posibleng ipinanganak na may 8 lives? Kahit na mayroong talagang ipinanganak na may 8 lives, paano ka makakasiguro na hindi sisipsipin ng gininto ang lotus ang 1,500 taon, o kahit 2,000?
Ang tanong ni Ming Shiren ay talagang nagpahanga sa lahat. Maging si Lasho ay binigyan siya ng isang sulyap.